Dominant Protector. Credit to the author. 2,901-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi ko alam, umiling si Melissa, nananatili ako sa dormitoryo ng paaralan sa lahat ng oras na ito, hindi ako bumalik sa villa ni Terence. Hindi ako sigurado. Og. I see. Medyo nadismaya si Irving, naka-contact ka ba ni Terence? Kung may sasabihin ka, tanungin mo sina Cheryl at Yasi. Hindi ko talaga alam. Walang gustong sabihin si Melissa, at talagang hindi niya alam kung ano ang kalagayan ni Terence. Hinahanap sila. Napaawang ang bibig ni Irving. Magaling si Cheryl, ngunit pinaalalahanan siya ni Yasi ng kanyang gusali. Gusto ng babaeng ito na makitang gumuho ang kanyang gusali, at talagang nangyari ito. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng anino si Irving sa kanyang puso. Magbabasa ako, you can do as you please. Ayaw masyadong kausapin ni Melissa si Irving, kaya kinuha niya ang isang libro at ibinaba ang ulo. Walang pagpipilian si Irving kundi pumunta sa economics department para hanapin sina Cheryl at Yasi. Gayunpaman, hindi kasing daling hanapin sina Cheryl at Yasi gaya ni Melissa. Una sa lahat, hindi alam ni Irving kung nasaan sila. Walang mga tag ng klase sa mga silid-aralan sa universidad, hindi katulad ng mga mag-aaral sa biomedical science na iisa lang ang klase at palaging nasa iisang silid-aralan. Kaya, pumunta si Irving sa faculty building ng economics upang kunin muna ang schedule ng klase, at pagkatapos ay hinanap ang klase ayon sa schedule. Nang matagpuan niya ito, malapit nang matapos ang klase. Gayunpaman, ito ay mabuti rin. Mas magkakaroon pa siya ng oras para magtanong pagkatapos ng klase. Nang makitang magkahawak kamay sina Cheryl at Yasi na lumabas ng classroom, mabilis na tumakbo si Irving, Miss Charlton, Miss Colton, long time no see. Irving. Nagulat si Cheryl nang makita si Irving dito, hindi sigurado kung ano ang ginagawa niya dito. Anong ginagawa mo dito? Miss Charlton, ganito po. May kailangan po akong kausapin kay Terence, may contact po ba kayo? Diretsong sabi ni Irving. Bakit ka naghahanap ng kalasag bro? Tanong ni Yasi, sinagot si Cheryl. Si Irving ay pinakanatakot na kausapin si Yasi. Sinadya niyang kausapin si Cheryl para iwasang makipag-usap kay Yasi, ngunit hindi niya inaasahan na si Yasi ang pumalit sa usapan. Ganito, hinahanap ko si Terence para tulungan akong mabali ang mga paa ko, pumayag na siya. Pero, ang tagal na at hindi pa rin niya tinupad ang pangako niya. Sabi ni Irving. Oh, Yasi hindi sumasang-ayon o hindi sumasang-ayon. Hindi ka naniniwala sa akin. Totoo, pumunta siya sa tagumpay namin Hale bago ang pagsusulit, ngunit wala ako sa bahay noong mga oras na iyon, kaya hinanap ko siya kaagad pagkabalik ko. Gumawa ng kwento si Irving. Kailan ko sinabing hindi ako naniniwala sa'yo? Tanong ni Yasi. Ibig mong sabihin. Napatingin si Irving kay Yasi na may pag-aalinlangan. Nung umalis si Shield bro, sinabi niya sa akin na gagawin ko para sa'yo kung gusto mong mabali ang paa niya. Seryosong sabi ni Yasi. Ikaw. Hindi siya pinaniwalaan ni Irving, hindi siya tanga, naniwala siya sa lahat ng sinabi ni Yasi, talaga. Hindi ka naniniwala sa akin. Kinusat ni Yasi ang kanyang mga mata at inulit ang sinabi ni Irving. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo, ang ibig kong sabihin, baka sinabi sa iyo ni Terence, pero marunong ka bang lumaban? Hindi nang ahas si Irving na saktan si Yasi, kaya ngumiti siya ng mapait. F***, bakit ayaw ko? Itinuro na sa akin ni Shield bro ang technique, professional leg breaker na ako ngayon. Sabi ni Yasi sabay kamot sa bewang. Og. Di bale, hindi kita guguluhin. Pag-uusapan natin ito kapag bumalik si Terence sa loob ng ilang araw. Hindi naniniwala si Quinten sa kakayahan ni Yasi. Hindi ito biro. Hindi ka lalaban. Nanliit ang mga mata ni Yasi habang nakatingin kay Irving na may kalahating ngiti. Huwag kang magsisi. Ilang araw na akong natuto kay Shield bro para lang mabali ang mga paa mo. Ilang puno na ang nabali ko ngayon.
Kung ayaw mong lumaban, ayos lang. Kapag bumalik si Shield bro, sasabihin ko sa kanya na ayaw mo nang makipag-away. Hindi na niya babuliin ang mga paa mo. Pinakikinggan si Shield bro kay Yasi. Og. Ito. Nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa noo ni Irving habang sinisisi niya ang sarili sa pagsasalita ng wala sa sarili. Paano niya sinimulan ang pakikipag-usap kay Yasi? Ngayon, siya ay naipit sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. Ayaw niyang hayaan si Yasi na matakpan siya. Ang babae ay tiyak na nagsasalita ng masama tungkol kay Terence, at kung makikinig si Terence sa kanya, wala siyang pag-asa na mabali ang kanyang binti. Ngunit si Irving ay hindi nakaramdam ng ligtas na hayaan siyang gawin ito paano kung hindi niya kaya. Hoy, lalaban ka ba o hindi? Kung hindi, uuwi kami ni Cheryl sis para maglaro. Umalis ka nga. Nagsisimula ng May na si Yasi sa pag-aalinlangan ni Irving. Away, away. Dito ba? Kinagat ni Irving ang kanyang mga ngipin at nagdesisyon. Hindi niya ito masira, hindi niya ito kayang patayin, at hindi siya mamamatay kahit na sinubukan niya, ngunit kung talagang masira ito, siya ang makakakuha ng kalamangan. Pumunta ka sa open space sa ibaba. Humanap ka ng bakal para sa iyong sarili. Sagot ni Yasi. Okay. Kung gayon kailangan mong maglaro ng mabuti at subukang makagambala. Paalala ni Irving. Don't worry. Why don't you trust me? Hindi mo ba alam na professional leg breaker ang tawag ko? Inip na iwinagayway ni Yasi ang kanyang kamay, bilasan mo at humanap ng stick. Meron akong stick na ito. Pagkababa nila, ikinawin ni Irving ang kanyang kamay, Tito Zo, dalhin mo sa akin ang stick. Naghihintay si Tio Zo kay Irving sa ibaba. May dala siyang bakal na bar para lang makita niya si Terence. Espesyal itong ginawa para kay Terence para mabali ang kanyang binti. Bagamat hindi madalas gumamit si Terence ng iron bar, mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Oo, Master Irving. Ipinasa ni Uncle Zo ang bakal kay Irving. Sige, sa tingin mo ba gagana itong stick? Sabi ni Irving habang pinapasa ang metal rod kay Yasi. Sige, humanda ka, lalaban ako. Itinaas ni Yasi ang bakal at tumingin sa binti ni Irving, iniisip kung paano magsisimula. Sabi ko, Miss Colton, pwede bang bilasan mo, naghihintay ako. Nagsimulang magpanik si Irving nang hindi kumibo si Yasi. Iningatan niya ang kanyang chi para protektahan ang kanyang sarili, ngunit ang estadong ito ay hindi niya kayang kontrolin. Nakagawa siya ng ilang pag-unlad kamakailan, ngunit hindi ito sapat. Kung hindi, makakahanap na lang siya ng mabali ang kanyang binti. Nandito na siya. Itinaas ni Yasi ang pamalo at hinampos ito sa kanang binti ni Irving na gumawa ng malutong na putok. Ayo! Napasigaw si Irving sa sakit habang hawak niya ang kanyang kanang paa at tumalon mula sa lupa. Hindi naman nabali ang paa niya, medyo masakit lang sa tama ni Yasi. Nang walang proteksyon ng kanyang chi, ang tama ay napakalakas na ito ay nabugbog. Kahit na isang practitioner si Irving, hindi mabata ang sakit, F***, marunong ka bang lumaban? 2,902. Paano ako hindi makakapaglaro? Ang binti mo naman ang bali, hindi madaling tamaan. Lalaban ka ba o hindi? Yasi pwede ba wag kang masyadong maingay? Maaapektuhan nito ang mood ko sa pagsipa. Nabugbog ko nga siya, pero Miss Colton, pwede mo ba siyang baliin? Namamaga ang binti ko, pero hindi nabali. Sabi ni Irving na may mapait na mukha. Aba, nakalimutan ko. Yasi slapped her head in realization. Bago umalis si Shield bro, sinabihan niya akong gamitin ang bakal ni Pinliang para tamaan ka. Hindi steel rod ang pamalo mo. Bakit hindi mo sinabi kanina? Hindi nakaimik si Irving. Alam niya ang tungkol sa steel rod ng Pinliang maaari itong makalusot sa proteksyon ng chi ng sinumang practitioner sa ilalim ng Sky Class. Hindi niya ginamit ang kanyang chi para protektahan ang kanyang sarili nang sinaktan siya ni Yasi, ngunit ginawa niya pagkatapos ng sakit at kaya walang ginawang pinsala si Yasi sa kanya maliban sa sakit. Ngunit iba ang steel rod, maaari itong makalusot sa chi shield, at kasabay nito, ang pinsalang ginawa ng steel rod ay dama po sa katawan ni Irving na nagiging mas seryoso.
Gayunpaman, matapos marinig na sinabihan siya ni Terence na gamitin ang itim na bakal na baras, medyo kumbinsido si Irving. Akala niya nagsisinungaling lang si Yasi para paglaruan siya, pero parang hindi naman. Ang sarili mong pamalo ay hindi maganda at sinisisi mo ako sa hindi ko sinabi sa iyo ng mas maaga. Hindi na ako naglalaro kung sasabihin mo ito muli. Galit na galit ni Yasi. Wag. Please don't, T. Sige na, nakikiusap ako. Nagulat si Irving at mabilis na nagmakaawa, pupunta ba tayo sa bahay mo? Oh, since sincere ka naman na gusto mong mabali ang mga paa mo, tara na. Tumango si Yasi. Medyo nalito si Cheryl. Kailan itinuro ni Terence kay Yasi ang sekreto ng pagbali ng mga binti? Gayunpaman, malamang na plano ni Yasi na guluhin si Irving. Kung iisipin, may katuturan ito na nanatili silang mahina araw-araw kapag wala si Terence, sinusubukang iwasan ang hindi kailangang gulo. Hindi sila pumunta kahit saan pagkatapos ng paaralan, at ang kanilang buhay ay sobrang boring. Ngayong dumating na si Irving sa kanilang pintuan, hindi siya magiging Yasi kung hindi niya sinasamantala ang pagkakataong guluhin siya. Sige, tara na. Mabilis na gumaling ang binti ni Irving, bugal lang iyon, at kaya pa niya. Hiniling ni Irving kay Tito Zo na magmaneho, sinundan ang BMW X5M ni na Cheryl at Jenny hanggang sa villa ni Cheryl. Okay na ba ngayon? Bumaba si Irving sa kotse at hindi na makapaghintay. Siya ay nagsasanay ng libong paa at natigil sa pagkabali ng kanyang mga binti. Kanina pa siya naghihintay ng pagkakataon at ngayong nandito na ito, hindi niya ito kayang bitawan. Alas 6 na ng hapon. Kakain na ako. Kahit hindi ka gutom, gutom pa rin ako. Oo nga pala, hindi pa ako kumakain. Kailangan ko munang lumabas at kumain. Biglang sabi ni Yasi. Gusto mo pang kumain? Walang magawang sinabi ni Irving, ano ang gusto mong kainin? Ipapabili ko ito kay Tito Zo. Ay, ayos lang. Gusto kong kumain ng maanghang na sabaw at inihaw na pusit mula sa shopping district. Ibili niya ako ng 2 mangkok ng maanghang na sabaw at 10 stick ng inihaw na pusit. Matagal nang gustong kumain ni Yasi, ngunit wala si Terence sa bahay. Natatakot siyang manggugulo siya kapag lumabas siya, kaya hindi siya kumain. Ngunit ngayong mayroon siyang Irving bilang isang libreng trabahador, hindi siya magpipigil. Oh, sure. Uncle Zo, you can go. Sabi ni Irving kay Tito Zo. Kahit na gusto ni Yasi na magkaroon ng masaganang pagkain, bibilhin niya ito para sa kanya, hindi banggitin ang mga murang merienda na ito. Nagmamadali siyang mabali ang kanyang binti. Oo, Master Bing. Matapos matanggap ang order, umalis si Tito Zo para bumili ng merienda. Miss Colton, okay na ba? Tanong ni Irving. Sige, simulan na natin. Nakahanap si Yasi ng isang itim na bakal na baras at itinaas ito, tinutukan ng binti ni Irving, handa akong lumaban. Relax, hindi mahalaga kung protektado ka ng totoong chi. Oo, alam ko. Sa totoo lang, medyo interesado si Irving sa steel rod na nasa kamay ni Yasi. Buti na lang kung mahawakan niya ito, hindi na niya kailangang hanapin pa si Terence para mabali ang mga binti nito, maghanap na lang siya ng ibang gagawa para sa kanya. Gayunpaman, iniisip lang ito ni Irving. Hindi siya naglakas loob na kunin ang mga gamit ni Terence hindi kaya magpakamatay iyon. Kung nangyari iyon, magdadala siya ng gulo sa hidden house sale, at hindi iyon isang bagay na kayang hawakan ni Irving. Bang! Inihagis ni Yasi ang patpat sa kanang binti ni Irving. Oh! Napasigaw si Irving sa sakit. Sa pagkakataong ito, nakarinig siya ng crack sound. Naisip niya na ang kanyang binti ay nabali, at ang sakit ay katumbas ng halaga. Gayunpaman, nang itinaas niya ang kanyang binti upang tingnan ito, ang kanyang kanang binti ay hindi man lang nabali, isang buto lamang ang nabali. Hoy, Yasi, ano bang problema mo? Hindi naman bali, buto bali lang. Marunong ka bang lumaban? Nagsisimula ng magpanik si Irving ang binti niyang ito, ang beleng buto at beleng buto ay dalawang magkaibang bagay hindi makakatulong ang beleng buto. Kung hindi ako marunong lumaban di ba? Bakit ang dami mong gagawin? Lalaban ka pa ba?
Hindi masayang tanong ni Yasi. Kung ayaw mong makipag-away, kakain na ako. Oo, pero kailangan mong maglaro ng maayos. Hindi naglakas loob na tumanggi si Irving, kaya lang niyang ipagtanggol ang sarili at sabihing, halika at saktan mo ako ulit. Sige, ang gulo mo. Itinaas ni Yasi ang kanyang dark steel rod at inihampas ito sa kaliwang binti ni Irving. Bang! Kaba! Lumuhad muli si Irving sa lupa. Kakabali lang ng kanang paa niya kaya hindi na siya naglakas loob na gumamit ng sobrang lakas at kaliwang paa na lang ang ginamit niya bilang suporta. Inakala ni Irving na tatamaan ni Yasi ang kanyang kanang paa, ngunit hindi niya inaasahan na sa halip ay tatamaan niya ang kanyang kaliwang binti. Muling sumigaw si Irving, sa wakas ay nagalit, Yasi, marunong ka bang lumaban? Kanang binti. Kanang binti. Hindi kaliwang binti, mali ang nataman mo. Wrong number. Ganun ba? Tumingin si Yasi kay Irving, nalilito. Tama, laban di ba? Basag sa magkabilang gilid, pero walang problema. Crack your head? I want to interrupt, not crack. Nabasag ito ni Terence sa isang hit, hindi ka sapat. Nagalit si Irving, ngunit hindi siya naglakas loob na ilabas ito ng sobra. Ako ang pumuputol ng ulo mo. You dare to say that my skill level is not good enough. Galit na galit si Yasi nang itinaas niya ang kanyang dark steel rod at hinampas ito sa ulo ni Irving. I'll let you crack your head. Bang! Nabasag din ang ulo niya, at umaagos ang dugo sa ulo niya. Nakakatakot ang tanawin. 2,903. Matagal nang magkasama sina Cheryl at Terence at marami na siyang nakitang madugong bagay. Hindi man lang siya nakaramdam ng takot pero hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak sa ginawa ni Yasi. Namatay si Irving. Sa sandaling iyon, bumalik si Tito Zo na may dalang pagkain sa kanyang mga kamay. Nagulat siya nang makitang hinampas ni Yasi ng steak ang ulo ni Irving, ito. Ito ay. O eto na ang masarap na pagkain. Patakbong lumapit si Yasi kay Tito Zo na may hawak na bakal na pamalo, inagaw ang merienda sa kamay nito. Cheryl sis, Tere kain na tayo. Pagkatapos, tumakbo siya sa vilya. Walang magawa si Cheryl, bilasan mo at ilabas mo siya dito. Master Irving. Patay na siya. Nagulat si Tio Zo. Hindi siya patay. Dapat ay nahimatay siya. Alam ni Cheryl ang tungkol sa relasyon ni na Tito Zo at Terence, kaya hindi siya nag-ingat sa kanya. Tumango si Uncle Zo at lumakad para tingnan ang paghinga ni Irving. Nakahinga siya ng maluwag nang malaman niyang humihinga pa si Irving at mabilis siyang dinala sa Hidden House Hale. Nabali ang ulo at paa ni Irving, ngunit isa pa rin siyang practitioner. Nagising siya hindi nagtagal pagkatapos bumalik sa Hidden House Hale, ngunit sumakit ang ulo niya. Ang kanyang mga binti ay hindi kasing sakit ng pagkakatama ni Yasi sa kanyang ulo, ito ay medyo matigas. Ang mga buto ng bungo ni Irving ay nabali lahat. Dumating din ang matandang master na si Hale, at medyo natahimik matapos makinig sa kwento ni Irving, ngunit naiintindihan niya ang nararamdaman ni Irving. Gusto niyang makabisado ang Thousand Legs Technique, at ito ay isang magandang bagay. Si Yasi lang ang may kasalanan. Si Tito Zo naman, hindi siya pinarusahan, hindi naman sa hindi niya ito naprotektahan ng husto, si Irving ang humiling kay Yasi na suntukin siya, wala itong kinalaman sa kanya. Isa pa, pinapunte siya para bumili ng pagkain nang mangyari iyon. Sa iyong mga pinsala, dapat kang uminom ng isang maliit na tableta sa pagbawi. Natatakot ako na magkakaroon ka ng ilang mga natitirang epekto. Sabi ng matandang Hale pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Ngunit, Lolo, hindi ba't ang aking mga paa ay nabali para sa wala? Ito ay halos mabali. Ayaw sumuko ni Irving, kung hindi, uminom na siya ng tableta. Tito Zo, dapat ay sinamantala mo ang kawalan ng malay ni Irving at pinutol ang kanyang binti, ngunit ngayong gising na siya, wala na tayong magagawa. Walang magawa ang matandang Hale. Ngunit, sa sitwasyong iyon, paano ko nagawa ito? Ngumiti ng mapait si Tio Zo. Totoo iyon, alam kong tapat ka kay Irving. Kalimutan mo na ito, Kuya Mien, bigyan mo muna si Irving ng isang maliit na reversion pill, mamaya na tayo magdedesisyon.
Naramdaman ni Old Hale na hindi maganda ang takbo ng mga araw na ito, lalo na si Terence na lumalakas at lumalakas. Sa Hidden House Hale, banta pa rin ito. Gayunpaman, hindi niya mapatay si Terence, at ang iba pang mga nakatagong bahay ay naghihintay lamang sa kanya. Ito ay naging mahirap para sa kanya. Paano nila hahayaan ang iba pang mga nakatagong bahay na magsama-sama at patayin si Terence? Nagsimulang isipin ng matandang Hale ang posibilidad na magtulungan. Naniniwala siya na gaano man kalakas si Terence, hindi niya kakayanin ang lahat ng mga nakatagong bahay na nagtutulungan. Si Terence ay nagtanim hanggang sa gabi bago siya bumangon at tumingin sa Lupa Overlord. Ang mga pinsala ng Earth Overlord ay hindi ganoon kalubha kay Terence, at ang pinsalang ito ay wala. Lumapit si Terence at hinawakan ang palso ng Overlord, ipinadala ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, mabilis na pinagaling ang mga panloob na pinsala ng Overlord. Gayunpaman, nalampasan niya ang mga meridian ng Overlord, at pareho sila ng dati. Siyempre, hindi ito magagawa ng matandang Terence sa unang yugto ng sining ng Dragon Mastery, ngunit ang pangalawang yugto ay isang piraso ng cake para sa kanya ngayon. Ginamit ng Earth Overlord ang Recover Pill para mapanatili ang kanyang buhay, at sapat na ang mga nutrients na kailangan ng kanyang katawan. Kaya lang maraming parte ng katawan niya ang nasira kaya hindi na siya magising. Matapos itong ayusin ni Terence, nagising ang Earth Overlord. Sino? Sino ka? Binuksan ng Earth Overlord ang kanyang mga mata at tumingin kay Terence, nakakabitaw lang sa kanyang palso. Hindi niya alam kung nasaan siya, ngunit naalala niyang nataman niya si Natoy, at mas malakas pa ang puwersang tumama sa kanya pabalik, kaya siya nawala ng malay. Terence! Sige, gising ka na. Dapat na akong umalis, mahinang sabi ni Terence. Arg! Sandali! Ikaw! Niligtas mo ako! Kahit na ang Overlord ay mayabang at despot iko, hindi siya isang tanga. Alam na alam niya kung gaano siya nasaktan. Handa siyang mamatay dahil walang epekto ang Great Recovery Pill. Gayunpaman, ngayong bigla siyang nagising, sinuri ng Earth Overlord ang kanyang pisikal na kondisyon. Maliban sa lahat ng kanyang mga meridian na nasira at hindi na makapag-cultivate, ang mga function ng kanyang katawan ay bumalik sa normal. Sa kasong ito, halatang may nagligtas sa kanya. Ngayon, si Terence ay nasa kanyang tabi, ngunit ang kanyang tagasunod na si Earth Diamond Star ay wala doon. Dapat ay noong iniligtas siya ni Terence, kung hindi, may ibang tao. Oo, pero hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Hindi mo ako kababata, kaya wala akong obligasyon na iligtas ka ng libre. Nangako na sa akin ang tagasunod mo na si Earth Diamond Star na bibigyan niya ako ng 2 bote ng Earth Essence bilang ganti. Sige, aalis na ako, sabi ni Terence. Ito. Kakagising lang ng Earth Overlord, at bagamat medyo gulong-gulo pa ang kanyang isip, kahit isang tulala ay maaaring hulaan na si Terence ay isang master. Gusto niyang kausapin si Terence, ngunit tila ayaw siyang kausapin ni Terence, kaya itikom niya ang kanyang bibig. Ang aral ni Natoy sa pagkakataong ito ay medyo seryoso, alam niya na palaging may mas mahusay kaysa sa kanya sa labas, at ayaw niyang ipilit ang anumang bagay sa isang tulad ni Terence, na makapagliligtas ng kanyang buhay. Kailangan niyang maunawaan ang sitwasyon. Habang papalabas ng pinto si Terence, agad na lumapit sa kanya ang Earth Diamond Star, na sabik na naghihintay sa hindi kalayuan. Ang eksenang ito ay parang miyembro ng pamilya na naghihintay sa doktor sa tabi ng operating room. Mabilis na nagtanong ang Earth Diamond Star, Senior Linford, kumusta na? The Overlord. Buhay na siya. Sabi ni Terence. Then, are you out of danger? Pwede na ba akong pumasok? Maingat na tanong ng Earth Diamond Star, natatakot na siya ay magkamali. Of course you can. He's inside, you can go in and talk to him. Hindi ito operasyon, critical pa rin ito. Hindi alam ni Terence kung tatawa ba siya o iiyak. Nakakapagsalita na siya. Ang galing. Tumingin si Earth Diamond Star kay Terence, hindi man lang naitago ang kanyang paghanga. Senior Linford, nakakamangha ka talaga. Naligtas mo ang ating young sect master sa loob lang ng isang araw. Isa kang master. Mas magaling siya kaysa sa Natoy na iyon.
2,904. Kung hindi ka natatakot na papatayin ka niya pagkatapos mong marinig ito, maaari kang magpatuloy. Mahinang sabi ni Terence. Ito. Biglang napagtanto ng Earth Diamond Star na nadala siya. He smiled awkwardly and said, wala namang tao dito diba? Dagdag pa, kasama si Master Linford dito, hindi mangangahas si Natoy na gumawa ng anuman sa amin. Hehe. Hindi nakipagtalo si Terence at ngumiti lang, babalik ako sa kwarto ko para magpahinga. Ipadala mo sa akin ang Earth Essence sa lalong madaling panahon. Okay, Senior Linford, pwede ka na munang magpahinga. Gustong kausapin ng Earth Diamond Star si Terence, ngunit naalala niya na katatapos lang ni Terence sa Healing Earth Overlord at tiyak na pagod na pagod. Normal na sa kanya ang bumalik at magpahinga, kaya hindi siya naglakas loob na pigilan siya. Tumango si Terence at tumalikod na para umalis, habang naiinip na naglakad ang Earth Diamond Star sa kwarto ni Earth Overlord, young Sect Master, okay ka lang. Diamond Star, ayos lang ako. Bumawi na ang function ng katawan ko, pero sira pa rin ang meridian ko. Bagamat nabuhay na muli ang Overlord, malinaw na nasa loob siya ng loob. This is great. Nakakamangha talaga si Senior Linford, talagang ginagawa mo ang sinasabi mo. Nakahinga ng maluwag ang Earth Diamond Star matapos makita ang Earth Overlord na umupo mula sa kama. Sino ang taong nagligtas sa akin noon? Nagtataka ang Earth Overlord tungkol kay Terence, ngunit wala na siyang pakialam sa iba pa. Young Sect Master, Senior Linford ang sinasabi mo, siya. Walang itinago ang Earth Diamond Star mula sa Earth Overlord at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari matapos siyang mawalan ng malay, kasama ang paghingi niya ng tulong sa Sky Silkworm Transformation, paghahanap kay Terence, at pakikipag-usap sa Sect Master. Ang Senior Linford na iyon, gaano siya kalakas? Hindi ba siya natatakot kay Natoy? Ang Earth Overlord ay napuno ng paggalang kay Terence matapos marinig ang mga salita ng Earth Diamond Star, isang taong hindi man lang nakayanan ang pagbabago ng makalangit na silkworm ay kailangang maging isang master, ngunit ang paggawa ng isang kaaway tulad ni Natoy ng walang dahilan ay hindi katumbas ng halaga. May isa pa akong hindi sinabi sa iyo, si Senior Terence at Natoy ay magkaaway, at ang Muba at Bong ay patay, lahat isa ang patay at isa ang nasugatan, lahat ng iyon ay gawa ni Senior Terence. Paliwanag ng Earth Diamond Star, at si Natoy ay hindi man lang nangangahas na umutot ngayon. Napakagaling. Hindi inaasahan ng Earth Overlord na magiging ganito kalakas si Terence, isa siyang dark horse sa pagsubok na ito, saang sekta siya galing. Siya ay isang rogue cultivator. Sabi ng Earth Diamond Star, ngunit narinig ko na ang ilan sa mga direktang inapo ng sinaunang antas ay ang kanyang maliliit na kapatid. Sigh. Ang ating Yellow Earth High Sect ay walang pakikipagkaibigan sa kanya. Kung ang Young Sect Master lang ay ang kanyang nakababatang kapatid, maaari pa niyang ayusin ang iyong mga meridian. Kaya lang maliban na lang kung may kamag-anak ito, wala siyang gagawin sa mga hindi kaugnay na tao kahit gaano pa karaming kondisyon ang kanyang inalok. Binigyan ka namin ng 2 bote ng Earth Essence kapalit ng iyong buhay, Young Society Head. Wandering Cultivator. Meron pa ngang mga sinaunang level underlings. He can even repair my meridian. Laking gulat ng Earth Overlord. Ang lalaking ito ay hindi tulad ng isang ordinaryong buhong cultivator. Ako ay mula sa isang sinaunang sekta, at maaari kong gawin ang lahat. Halos kapantay niya ang sekta ng 5 elemento. Oo, iyan ang sabi ng Young Master of Heavenly Silkworm Transformation. Hindi ito maaaring magsinungaling. Tungkol sa mga meridian, mayroon akong ilang pagdududa sa nakaraan, ngunit ang Sect Master ay walang anumang pagdududa. Baka may alam siya. Tumango ang Earth Diamond Star. Kung ganoon, hanggat kinikilala ko siya bilang aking amo, matutulungan niya akong pagalingin ang aking mga sugat at ayusin ang aking mga meridian. Biglang naalala ng Earth Overlord ang sinabi ni Terence bago siya umalis, "You're not my follower, I don't have the obligation to save you for free." Hindi ba ibig sabihin noon na pagkatapos niyang maging tagasunod ay aayusin niya ng libre ang kanyang mga meridian? Sa pag-iisip na iyon, nasasabik na si Earth Overlord, hindi lang niya tinawag si Terence na kanyang amo para sa pagsasaayos ng kanyang mga meridian.
Ang pangunahing bagay ay nasa isang boss tulad ni Terence, siya ay magiging sobrang cool. At least, hindi na maglalakas loob na saktan siya ng mga taong tulad ni Natoy. Dagdag pa, sa lakas ni Terence, siya ang magiging pinakamalaking katulong ng sekta ng High Mountain sa hinaharap. Sulit ang ganitong uri ng boss deal. Gayunpaman, nag-aalala siya sa saloobin ng kanyang tiyuhin. Siya ang young master ng isang sinaunang sekta, kung tutuusin. Si Terence bilang kanyang amo ay wala na ngayon, ngunit nang siya ay naging sect master, hindi ba ang buong sekta ay magiging tagasunod ni Terence? Ganyan dapat, pero natatakot lang ako na hindi ka matanggap ni Senior Linford. Mapait na ngumiti ang Earth Diamond Star. Maging ang pinuno ng sekta, si Tucker, ay nagpahiwatig na gawin niya ang mga bagay sa pagitan ni Terence at ng Earth Overlord. Talagang may kakayahan si Terence, kung hindi iyon sasabihin ng ulo. Ngunit hindi ito nangangahulugan na maaari na lang nilang kunin si Terence bilang kanilang amo ng ganoon. Sinabi ni Terence na mayroon siyang sapat na mga tagasunod, at hindi niya basta-basta tatanggapin sila ng ganoon. Parang kailangan niya ng pagkakataon. Pinapahirapan niya ako ng soft tactics at hard tactics. At saka, hindi ba siya humingi ng Earth Essence? Hindi niya alam kung paano gamitin, at kami lang ng tito ko ang nakakaalam ng sikretong ito. Kaya, kung gusto niyang malaman, kailangan kong sabihin sa kanya ng personal. Maya-maya, mas makikilala namin ang isa't isa, at sasamantalahin ko ang pagkakataon na kilalanin siya bilang boss ko. Ngunit ang inaalala ko ay kung paano ipaliwanag ito sa aking tiyuhin, sabi ng malupit. Hinangaan ng Earth Overlord ang malakas, lalo na kapag si Terence ay isang taong kayang talunin si Natoy. Nag-aalala lang siya sa tito niya. Ayos lang. Tumango ang Earth Diamond Star. Hindi mo kailangang masyadong mag-alala tungkol sa pinuno ng sekta. Sinabi na sa iyo ng pinuno ng sekta na maaari kang lumapit kay Senior Linford, ang batang pinuno ng sekta. Nasa iyo ang lahat upang magdesisyon. Oh! Sinabi ba talaga ni Tito? Ang Overlord ay hindi tanga at agad na naunawaan ang ibig niyang sabihin. Gayunpaman, medyo nagulat siya. Sa personalidad ng kanyang tiyuhin, paano siya makakapayag? Kahit na ito ay upang ibalik ang kanyang mga meridian, hindi siya magiging prangka, hindi ba? Oo, young sect master. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang tumawag at magtanong sa sect master. Tumango ang Earth Diamond Star at sinabi. Hindi na kailangan yun. Paano ako magdududa sa sinasabi mo? Ikinaway ng Earth Overlord ang kanyang kamay. Medyo na-curious lang siya, pero hindi niya pinagdudahan ang mga salita ng Earth Diamond Star. Sinundan siya ng Earth Diamond Star sa loob ng maraming taon at palaging tapat. Young Sect Master, ano sa tingin mo? Dapat ba nating hanapin si Senior Terence ngayon? Iminungkahi ng Earth Diamond Star, sabi nga ng kasabihan, hampasin habang mainit ang bakal. Ngayong iniligtas ni Senior Linford ang iyong buhay, makatuwirang pasalamatan mo siya at ipahayag ang iyong paghanga sa kanya. 2,905. Pupunta tayo ngayon. Gayunpaman, umiling ang malupit at mapait na ngumiti, kumilos si Mr. Linford na parang ayaw niyang maistorbo. Pagkatapos niya akong iligtas, nagsalita siya ng ilang salita at umalis na parang ayaw na niyang sabihin pa. Kung gayon ano ang gagawin natin? Ito ang unang pagkakataon na napagtanto ng Earth Diamond Planet na mahirap para sa batang sect master ng isang sinaunang sekta na kilalanin ng isang gumagala na magsasaka bilang kanyang amo. At ang problema ay hindi sa batang master ng sekta, kundi sa mga gumagala na magsasaka. Kailan kaya darating ang taong naghatid ng Earth Essence? Tanong ng Overlord matapos mag-isip sandali. Dapat bukas. Sumakay siya ng private jet dito, para hindi siya masyadong mabagal. Sabi ng Earth Diamond Star. Bukas na lang. Kapag na-deliver na ang Earth Essence, ipapaliwanag ko kay Senior Linford kung paano ito gamitin at sasamantalahin ko ang pagkakataong tawagin siyang boss. Tignan natin kung ano ang ugali niya. Sabi ng Overlord. Mabuti naman. Tumango ang Earth Diamond Star.
Si Terence ay hindi na bumalik sa kanyang silid pagkatapos umalis siya ay pumunta sa silid ni Kitty at kumatok. Si Kitty ay nasa telepono kasama ang siyam nang makarinig siya ng katok sa pinto. Sino kaya ito sa oras na ito? Hindi ba tinatrato ni Terence ang malupit? Sino te? Tanong ni Kitty. Ako ito. Sabi ni Terence. Narinig ni Kitty ang boses ni Terence at hininaan niya ang kanyang boses, Little Nine, nandito na si Kuya at Terence. Kukunin ko muna ang pinto. Medyo nadismaya si Nine. Gusto niyang hilingin kay Kitty na ipasa ang telepono kay Terence, ngunit ano ang masasabi niya? Hindi niya alam kung ano ang sasabihin kay Terence pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito para silang magkatim na nagtatanong sa isa't isa. Binuksan ni Kitty ang pinto at namula nang makita si Terence, Kuya at Terence, nandito ka na. Kalalabas ko lang sa kwarto ng tyrant, kaya pumunta ako para tingnan. Terence ang tawag ko ngayon, sabi ni Terence. Ang Terence at King ay codename lang, tawagin mo na lang ako sa kasalukuyang pangalan ko. Hindi ako sanay sa pangalang Terence. Sige. Nagustuhan ni Kitty si Terence bilang isang tao, hindi ang pangalang Terence. Hindi mahalaga kung ano ang tawag sa kanya, he'd always be her childhood friend, pero Terence bro, nandoon ang kwarto mo, nasa kabilang side ang kwarto ng tyrant. Hindi ito katulad ng pagpunta mo rito. Casual lang na sinasabi ni Terence, at hindi niya inaasahan na makikita ito ni Kitty. Sige, nandito ako para makita ka. Hindi sinasadya ni Terence, ngunit nagpabilis ng tibok ng puso ni Kitty. Isang kislap ng hiya ang bumungad sa kanyang cool na mukha. Talagang napakasaya ni Little Seven. Oo, may mas masaya pa. I'm coming for the Earth Essence. May 2 bote, and the Yellow Earth High School has agreed to send them over as soon as possible. Sabi ni Terence. Talaga. Tuwang-tuwa si Kitty, Terence bro, napagaling mo na ba ang Earth Overlord? Napakaprangka nila, ang maliit na ikasyam na ay sa wakas ay naligtas. Hindi pa. Buhay siya, pero sira pa rin ang mga meridian niya. Pero masaya na sila, umiling si Terence. Ganito lang. Medyo nagulat si Kitty, hindi ba ang Yellow Earth Sect ay medyo madaling pakitunguhan? Kaya lang hindi niya alam ang kahalagahan ng Earth Overlord sa Yellow Earth High School. Oo, sabihin mo sa ikasyam na prinsesa ang magandang balita mamaya at paligayahin mo siya. Nandito si Terence para pasayahin si Kitty at ang siyam. Terence bro, bakit hindi mo siya tawagan sa sarili mo? Nasa iyo pa rin ang contact information niya. Sabi ni Kitty. Alam na nakikipag-ugnayan ako sa kanya. Nagulat si Terence, nakipag-onyway lang siya sa siyam, at ito ay isang patakaran ng assassin organization. Hindi dapat alam ni Kitty ang tungkol dito, ngunit assassin ka ng assassin group, di ba? Basta nasa mission ka, makikipag-ugnayan ka kay Little Nine. Kaya lang maraming tao ang hindi nakakakilala sa isa't isa, pero siguradong alam ni Terence bro kung sino si Little Nine. Sabi ni Kitty. I forgot about that. Hindi napigilan ni Terence na mapangiti ng mapait. Kung gayon, hindi mo naman ako masisisi kung hindi kita babalikan para hanapin o kontaken ka, di ba? Hindi pwede. Sabi ni Father, hindi dapat makipag-ugnayan ang mga assassin sa kanilang mga teammates sa kanilang orihinal na pagkakakilanlan pagkatapos nilang makumplito ang isang misyon. Kapag may nangyari sa isang tao, posibleng hilahin nila ang iba papababa kasama nila. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya napagpasyahan na hanapin si Terence nitong mga nakaraang taon. Umiling si Kitty sa kanyang ulo. Bro, hindi ka na assassin, napunta ka na sa mundo ng practitioning. Oo, ang pagiging assassin ay limitado lang sa pangkaraniwang mundo. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa ilang tao at bagay, baka wala na akong kinalaman sa mundo ng cultivation sa buhay ko. Pero may mga tao at bagay sa paligid ko na pumipilit sa akin na sumalungat sa agos at humakbang sa mas mataas na antas. Hindi ako naghahanap ng gulo sa kanila, ngunit darating sila na naghahanap ng gulo sa akin, tulad ng oras na ito ni Linford, kung ako at si Linford.
Wala akong reputasyon sa mundo ng paglilinang, gaano man kalaki ang naitulong ni Teresa, imposibleng maging handa ang Yellow Earth Gausek na magbigay ng 2 bote ng Earth Essence Liquid. Totoo yun, hindi ko akalain na magiging ganito kalakas si Terence bro, malakas siya sa lahat ng larangan, kahit sa mundo ng practice, susundan ko na si Terence bro simula ngayon. Mas masaya pa si Kitty na mas malakas si Terence kaysa sa kanya ngayon. Kilalang kilala ni Terence ang personalidad ni Kitty, mukha siyang malamig at cool sa labas, ngunit siya ay isang batang babae na mukhang malakas sa labas ngunit marupok sa loob. Hindi siya nababagay na maging isang assassin, at ang kanyang mga magulang ay pinailalim siya sa pagsasanay ng assassin sa murang edad. Hindi niya pinili ang landas na ito dahil sa kanyang personal na kagustuhan. Hindi ito nagustuhan ni Kitty noong una, ngunit pagkatapos na makilala siya, naramdaman ni Terence na nagsasanay siya para sa kanya. Ngayon, siya ay lumalaban para sa Sham. Umiyak siya sa pagsusulit sa Ice Palace, sa Practitioner's Market, at ipinakita ang marupok na bahagi ng kanyang puso. Sa ilalim ng cool na disguise na ito, ang kanyang lakas ay nagmula sa isang matibay na paniniwala. Masasabi ng isa kung gaano kahirap ang buhay ni Kitty nitong mga nakaraang taon. Sila ay isang sikat na assassin organization sa Common World, ngunit wala sila sa mundo ng mga practitioner. Kailangan nilang magsimula sa simula, at lahat ng nakaraan nilang background ay mga lumulutang na ulap lamang. 2,906. Napakahusay na naunawaan ni Terence ang pakiramdam na ito, naranasan na niya ito noon pa man, at ang mga background na mayroon siya sa karaniwang mundo ay talagang sikat doon. Halimbawa, sa party ng kaarawan ng bahay ni Kang, medyo epektibo ito laban sa mga normal na bahay na hindi man lang mga marangal na bahay. Gayunpaman, pagdating sa mga marangal na bahay, ang lahat ng background na iyon ay hindi mahalaga sa lahat. Ito rin ang dahilan kung bakit palaging naiingit si Terence sa iba na may mahusay na master, kahit na mga tao tulad nina Harry at Natoy, na walang gaanong ginawa, ay sky class. Paano ito makukuha ng isang masipag na talunan tulad ni Terence? Ngunit wala siyang magagawa, matangkad, mayaman, at gwapo, may mabuting amo. Ang mga table tasks ay parang candy sa kanya, ngunit kailangan ni Terence na dumaan sa napakaraming problema para lang makakuha ng isa. Muntik na siyang matrap sa ilalim ng bangin sa 5 halimaw na bulubundukin sa panahon ng pagsubok. Ito ay isang malalim na pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Gayunpaman, nalampasan ni Terence ang lahat ng ito ng napakahirap. Naglakad siya pataas at sa wakas ay tumayo sa tuktok ng pag-iral. Siyempre, lahat ng ito ay salamat sa Jade Space at sa Maldita, o matagal nang patay si Terence. Kaya naman, tinapik ni Terence ang balikat ni Kitty. Little Seven, maaari mong ipahayag sa publiko na ikaw ay kapatid ko. Normally, walang mahihirapan sa iyo. Sa pagsusulit na ito, nakita ni Terence na siya ay nakatayo sa isang napaka-espesyal na posisyon. Walang sinuman ang nang-ahas na guluhin siya, o sa halip, walang gustong manggulo sa kanya, dahil mabigat ang kahihinatnan. Ito ang dahilan kung bakit nasa mapayapang sitwasyon sina Terence at Natoy. Lalo na pagkatapos ng nangyari kay Natoy, ang pangalan ni Terence ay parang kulog sa pandinig ng mga practitioner na ito. Great! Hehe, pinuprotektahan ako noon ni Kuya Terence, tapos ngayon pinuprotektahan na naman niya ako. Magagawa ko ba ang kahit anong gusto ko sa sinaunang level? Masayang tanong ni Kitty. Maaari mong i-bully muli ang mga nang-aapi sa iyo. Halimbawa, maaari kang mag-okupa ng ilang mga mesa para sa pagkain bukas at huwag hayaan silang umupo doon upang kumain. Sabi ni Terence. Casual lang ang mungkahi ni Terence, ngunit tila sineseryoso ito ni Kitty. Pagkatapos bumalik ni Terence sa kanyang silid, masayang tinawag ni Kitty ang Sham. Ang mga tao mula sa Yellow Earth High Sect ay talagang mabilis. Hindi alam kung espesyal na inayos ni Tucker ang pagdating nila, ngunit sa anumang kaso, ang disipulong ito ng Yellow Earth High Sect ay nakarating na sa inang Heavenly Elixir Sect noong madaling araw ng ikalawang araw. Tila hindi rin mahina ang Yellow Earth High Sect, dahil maaaring lumipad anumang oras ang kanilang pribadong jet. Mabuti.
Nang makita ng lokal na punong malupit na dumating na ang mga disipulo ng Yellow Earth High Sect, agad siyang natuwa. Naunawaan din niya ang prinsipyo ng paghampas habang mainit ang bakal, ngunit kung wala ka sa iyong mga kamay, ano ang silbi ng paghampas ng bakal? Upang magpanday ng bakal, kailangan maging matigas, tama. Kaya naman, matapos makuha ng Earth Overlord ang asensya, maaga siyang pumunta sa restaurant ng inn, nagpaplanong makipagkita kay Terence para makausap niya ito tungkol sa essence. Pagkatapos ng hapunan, maaari silang pumunta sa silid ni Terence o sa kanyang sariling silid upang pag-usapan ito ng detalyado. Pagdating sa pagsamba, lumuhad lang siya at tawagin siyang boss, at magiging maayos na ang lahat. Siyempre, maganda ang ideya ng Overlord. Gayunpaman, pagdating niya sa restaurant, napansin niya ang isang kakaibang phenomenon. Ang mga magsasaka na pumunta rito para kumain ay lumabas ng restaurant dala ang kanilang mga lunchbox. Hindi sila kumain sa restaurant na nagpagulo sa tyrant. Sa pangkalahatan, ang mga magsasaka dito ay hindi nakaugalian na bumalik sa kanilang mga silid upang kumain. Walang mga full-time na waiter dito, kaya ang mga basura na ginawa sa silid ay kailangang itapon ng mag-isa. Sa makatuwid, nakita ng lahat na ito ay mahirap. Pagkatapos kumain sa restaurant, pwede na silang umalis. Ano ang nangyayari ngayon? Bakit lahat nag-take out? Nang may itatanong pa sana siya, tumangala siya nang makita si Natoy na naglalakad palabas ng restaurant na may depressed na mukha. Sa mga kamay niya, may hawak din siyang takeaway. Kasabay nito, nakita rin ni Natoy ang Earth Overlord siya ay nanlamig. Natural na alam niya kung gaano kalubha ang pinsala ng tyrant. Paano naka-recover ang lalaking ito? Kaya mo pa bang maglakad? Hindi ba siya nawala ng malay? Gayunpaman, kahit nalilito si Natoy, ayaw na niyang magtanong, sumulap lang siya kay Earth Overlord at nagmamadaling umalis. Ang kakaibang kilos ni Natoy ay nagpagulo sa Lupa Overlord. Bakit ang Natoy na ito ay umaarte na parang walang nakita? Kahit na siya ang nakabangga sa akin, I'm here perfectly fine. Hindi ba niya ako kayang tanungin ng ilang katanungan? Sa katunayan, gusto niyang hayaan si Natoy na magtanong pa ng ilang katanungan pagkatapos ng lahat. Kung si Natoy ay magsisimula ng away, malamang na makikialam si Terence. Kagagaling lang niya ni Terence, paano niya papayagan si Natoy na maging napakayabang? Ito ay isang bagay ng mukha ng magsasaka. Ipinilig niya ang kanyang ulo, hindi niya gagawing Natoy kung ayaw niya, at si Terence ay hindi isang tulala na nagpupukaw sa kanya at muling nasugatan ay dalawang magkaibang bagay. Naglalakad papasok sa restaurant, bago pa makatayo ang local tyrant, narinig niya ang isang mayabang na boses ng babae. Akin na ang lahat ng table sa restaurant na ito, bawal kayong kumain dito. Gusto namin ni Terence bro na i-enjoy ang oras na magkasama, bumili ng pagkain at kumain sa labas. Ang babaeng boses na ito ay likas na kay Kitty. Noong una siyang dumating dito, bumili siya ng pagkain at gustong humanap ng mauupuan, ngunit itinaboy siya ng mga practitioner na ito ng may malamig na tingin. Sa pagkakataong ito, pinatikim niya sila ng sarili nilang gamot. Ang sino mang gustong kumain dito ay masisipa. Siyempre, inosente ang ilan sa kanila. Hindi pumunta si Kitty sa table nila noong una siyang dumating, o umalis na sila pagkatapos kumain. Hindi man lang nila siya nakita, ngunit wala silang lakas ng loob na magsalita. Hindi alam ni Kitty at ng iba pa kung saan ito nanggaling, ngunit alam ni Terence at ng iba pa. Nilinis ng Terence na ito ang Sky Elixir Sect, at kahit si Natoy ay hindi niya katugma, hindi ba niya nakita na umalis na si Natoy pagkatapos bumili ng almusal. Sino pa kaya ang makakapareha ni Terence? Sa pag-iisip na mas mabuting iwasan ang hindi kinakailangang gulo, ang mga taong ito ay bumili ng almusal at umalis. Ang mapagmataas na ugali ni Kitty ay napangiti ng mapait. Ang malupit ang taong ito ay malinaw na napakalapit kay Terence, at hindi niya kayang guluhin siya, ngunit ayaw niyang hayaan siyang umalis ng ganoon lang. Kasabay nito, ang kanyang paghanga kay Terence ay tumaas sa ibang antas. Ang pagkakita ay paniniwalang narinig lamang niya ang tungkol sa kung gaano kalakas si Terence mula sa Earth Diamond Star, at ang nakita lang niya ay ang medikal na kasanayan ni Terence, ngunit hindi niya talaga alam ang lakas ni Terence.
At ngayon, nang makitang umalis si Natoy na may buntot sa pagitan ng kanyang mga paa, sa wakas ay naniwala ang Earth Overlord ang lahat ng mga alamat ay totoo. At ngayon lang, nakita ni Natoy na walang sinabi ang tyrant, malamang ay nasa restaurant sila, at ayaw na niyang manatili pa. Gusto niyang umalis sa lalong madaling panahon, kaya hindi niya ito pinansin. 2,907. Nang maisip niya ito, nasa sabik ang maniniil. Ito ay masyadong kahanga-hanga. Anong sinaunang sekta ang maaaring maging ganito kalakas? Hindi man lang siya umimik at hinayaan lang niyang magsalita ang kanyang nakababatang kapatid na babae, ngunit ang mga taong ito ay hindi nang ahas na kumain dito. Ang imahinasyon ng tyrant ay tumatakbo ng ligaw kung siya si Kitty, gaano kaya iyon? Tumayo siya sa entrance ng restaurant at sinabi sa mga practitioner, lalo na Natoy, akin ang lahat ng mesa sa restaurant na ito, hindi kayo makakain dito, may pag-uusapan ako kay Boss Terence, bumili ng pagkain at kumain sa labas. Wakaka, nasa sabik na ako sa iniisip ko lang. Ang Earth Overlord ay isang taong mahilig magpakitang gilas, at wala siyang maraming masamang intensyon. Gusto niya ang pakiramdam na tinitingala, at si Terence bilang kanyang amo ay kayang walisin ang lahat ng mga pag-urong na naranasan niya noon. Hey! Lahat ng table sa restaurant na ito ay akin. Bawal kang kumain dito. Itataboy na sana ni Kitty ang local tyrant nang tumangala siya at nakitang siya iyon. Mabilis niyang iniba ang topic. Ikaw ang overlord. Tama, sis. Connection ko talaga si Boss Terence, at ako ang pasyente niya. Sa tingin mo makakain ako dito? Maingat na tanong ng overlord. Ikaw. Lumingon si Kitty kay Terence, ang taong nagbigay kay Gio ng asensya, ngunit siya pa rin ang may huling desisyon kung maaari siyang umupo dito o hindi. Hindi siya naglakas loob na gumawa ng desisyon. Nako, si overlord. Mabilis kang naka-recover. Nandito ka para bigyan ako ng Earth Essence, di ba? Tinansya ni Terence ang oras, dapat ay oras na kung ang Yellow Earth Sect ay medyo mas mabilis. Tama, kahanga-hanga si Boss Terence. Nakita niya kaagad ang aking intensyon. Sinamantala ng Overlord ang sitwasyon at tumakbo kay Terence, umupo sa harap niya. Sa labas ng restaurant, ang mga practitioner na hindi umalis ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Isa, nagulat sila na gising na ang tyrant, at dalawa, siya daw ang pasyente ni Terence. Pinagaling ba siya ni Terence? Paano naging posible iyon? Hindi ba naging epektibo ang Grade 3 Great Recovery Pill laban sa mga pinsala ng Overlord sa lupa? Paano ito naging mas mahusay? Siyempre, bagamat naguguluhan ang mga taong ito, hindi sila naglakas loob na magtanong. Why are you calling me boss? You're not my underling. Mahinang sabi ni Terence habang nakatingin sa lokal na tyrant. Ang ekspresyon ni Terence ay hindi mukhang espesyal, ngunit siya ay naghihinala. Ang malupit ay tumatawag sa kanya ng boss sa lalong madaling panahon. Ano ang nag-udyok sa kanya upang gumawa ng ganoong desisyon ng napakabilis? Ginamo lamang niya ang kanyang mga sugat, ngunit hindi ang kanyang mga meridian. Ito ay isang deal. Kailangan niyang bayaran ng Earth Essence Liquid para sa kanyang paggamot. Ito ay patas. At kahit na sa tulong ni Teresa, imposible para sa batang leader ng sekta ng isang sinaunang sekta na gumawa ng desisyon ng ganoon kadali. Nakita ni na Shalom ang kanyang lakas sa ilalim ng mga espesyal na pangyayari, at iyon ang dahilan kung bakit kinilala nila siya bilang kanilang amo. Gayunpaman, iba ang Earth Overlord. Hindi maintindihan ni Terence kung bakit gusto niyang maging boss niya. Para lang bang ayusin ang mga meridian niya. Ngunit, alam ni Terence na siya ay isang mahusay na hukom ng pagkatao, wala siyang nakikitang anumang tubo sa mga mata ng malupit. Sa kabaligtaran, parang sinasamba niya talaga siya. Ano ang sinasamba niya? Bukod dito, mayroon siyang tagasunod, Earth Diamond Star, sa tabi niya. Kung basta-basta siyang tinawag na boss, hindi ba ire-report ito ng Diamond Star sa kanilang sect master? Maging si boss ay hindi maipahayag kung gaano ako nagpapasalamat, ngunit pinagaling ni Boss Terence ang aking mga sugat at binigyan ako ng bagong buhay.
Para akong muling isinilang, kaya si Boss Terence ang aking bagong magulang. Pero tinatawag kitang ninong ko, Boss Terence, kaya hindi mo ako matatawag na godson. Kaya, magsesettle na ako sa second best at tatawagin kitang boss. Ano sa tingin mo? Siyempre, isa lang itong paraan ng pag-uusap. Sa puso ko, tinatrato kita bilang boss ko. Hindi mahalaga kung kilalanin mo ako bilang nakababatang kapatid mo o hindi. Idol kita at fan mo ako. Paf! Ubo-ubo. Hindi inaasahan ni Terence na makakaisip ng ganito ang punong malupit. Ninong. Talagang may kakayahan siyang tawagin siya ng ganoon, ngunit masasabi ni Terence na seryoso ang lalaki. At kaya, kahit nalilito si Terence, lumambot ng kaunti ang kanyang ekspresyon. Tumango siya at walang sabi-sabing, nasaan ang Earth-type essence. Abala ako sa pakikipag-usap kaya nakalimutan ko ang tungkol sa tamang negosyo. Nandito na ang Earth-type essence. Dahil doon, maingat siyang naglabas ng dalawang napakaliit na bote mula sa kanyang bulsa at inilagay sa harap ni Terence. Ang liit na bote. Tumingin si Terence sa maliit na bote sa kanyang harapan, walang imek. Itong maliit na bote ay talagang sapat lang para sa isang dosis. Awkward na paliwanag ng Tyrant, hindi mahalaga ang dami ng bagay na ito. Ang kakanyahan ng lupa ay nakaimbak sa isang espesyal na paraan. Sa sandaling mabuksan ang bote, kailangan itong gamitin kaagad. Mawawala ang epekto nito pagkatapos ng 3 araw, kaya sayang kahit gaano pa karaming bote ang mapuno. Kaya ganyan. Tumango si Terence, iniisip na ito ay katulad ng spring water na ininom ni Linford at Galton sa bahay, mawawala ang epekto pagkaraan ng ilang sandali. Oo, ako nga. Tumango ang Tyrant at nagtanong, I wonder kung ano ang gustong gawin ni Boss Terence sa Earth Essence na ito. Ang paggamit ng Earth Essence ay ang sikreto ng ating Yellow Earth High Sect. Tanging ang aking tiyuhin, na kasalukuyang pinuno ng sekta, at ako ang nakakaalam nito. Ni hindi natin alam ang tungkol sa Earth Diamond Star. Siyempre, hindi outsider si Boss Terence, kaya bale alam mo. Natagpuan ni Terence na nakakatawa ang mga salita. Ang taong ito ay nagsisikap na kumuha ng impormasyon mula sa kanya, humihiling sa kanya na kunin siya bilang isang tagasunod. Siyempre, hindi problema para kay Terence na kunin ang Earth Overlord, wala na siyang pakialam sa mga nakatagong bahay, at ang susunod na hakbang ay ang sinaunang antas. Ang isa pang tagasunod ay nangangahulugan ng isa pang katulong, at si Terence ay natuwa doon. Gayunpaman, alam ng amo na may mali, kailangan munang alamin ni Terence ang layunin at karakter ng taong ito. Mayroon akong kaibigan na napakaraming elemento ng lupa sa kanyang katawan. Hindi niya ito makontrol o ginagabayan. Kailangan niya ng Earth Essence at isang bahagi ng Earth Spirit Beast upang gamutin ito. Walang itinago si Terence, kailangan niyang sabihin ito sa Tyrant pagkatapos ng lahat para mahanap niya ang tamang solusyon. Natigilan si Overlord. Akala niya ay may kaibigang Earth element si Terence na nawala ng kontrol sa kanyang cultivation at nangangailangan ng Earth Essence para mamagitin dito, ngunit hindi niya akalain na ibang sitwasyon ang pinag-uusapan ni Terence. 2,908. Dahil sa sitwasyong ito, huminto ang Overlord, nanlalaki ang mga mata habang hindi makapaniwalang tumingin kay Terence. Boss Terence, seryoso ka ba? Kailangan ko bang magsinungaling sa'yo tungkol dito? Kung hindi, bakit kita hihingi ng Earth Essence? Sumimangot si Terence, hindi sigurado kung anong uri ng ekspresyon ang nasa mukha ng Overlord. Nagulat ba siya dito? Hindi, Boss Terence, huwag kang magkamali. Ibig kong sabihin, naisip ko na mayroon kang isang Earth-type practitioner na kaibigan na pumasok sa Chi Deviation at kailangan ng Earth Essence para tulungan siya, ngunit parang hindi iyon ang kaso. Ang sitwasyong sinasabi mo ay maaaring ang Earth-type inheritor na hinahanap ng ating Yellow Earth High School bilang ang uri ng Earth. Ang paglalarawan mo ay eksaktong katulad ng Earth. Mabilis na nagpaliwanag ang Overlord. Tagapagmana ng elemento ng lupa. Nabanggit na ito ni matandang Linford noon, ngunit hindi siya masyadong sigurado sa kanyang sarili.
Ngayong nabanggit na ito ng Earth Overlord, medyo nakumpirma na si Lil Gio ang tinatawag na Earth Inheritor. Sa isiping iyon, hindi maiwasan ni Terence na maging maingat. Kailangang malaman ng isa na mula nang maging tagapagmana si Trixie, medyo ayaw na ni Terence, dahil sinabi ng Rock na Candy Girl na kailangang gumawa ng isang bagay na mapanganib ang tagapagmana. Ayaw ni Terence na pumunta si Trixie sa Ice Palace at maging inheritor, pero hindi niya ito madaling pabayaan sa nangyari kay Gio. Gusto ko lang malaman kung paano gamitin ang Earth Essence na ito. Wala akong pakialam kung inheritor ba ito o hindi. Hindi magiging inheritor ang kaibigan ko. Ito. Napagtanto ng Earth Overlord na masyado siyang nasasabik. Ang taong nasa harapan niya ay si Terence, hindi ang iba. Imposibleng kontrolin niya ang kalooban ng taong nasa harapan niya, kaya napangiti na lang ang Earth Overlord at sinabing, "Boss Terence, ganito, ito." Kung ang kalagayan ng tao ay talagang gaya ng inilarawan mo, gamit ang Earth Essence bilang panimulang gamot, kasama ang bahagi ng katawan ng isang Earth type na Skyrank Spirit Beast, ito ay magbibigay sa kanya ng pinakamalaking ginhawa. Gayunpaman, mayroong isang sagabal sa paggawa nito, ang elemento ng lupa sa katawan ng iyong kaibigan ay mawawala, at ang kanyang katawan ay magiging lubhang mahina. Kahit kaya niyang pahabain ang buhay niya, hindi na siya mabubuhay ng matagal. Mamamatay siya sa loob ng 10 o 20 taon. Ano? Yung sinabi mo, totoo ba? Medyo nagulat si Terence, ito ay halos kapareho sa sinabi ng batong Candy Girl or Althea noon sa Ice Palace. Gusto sana ni Terence na ibigay kay Trixie ang prutas, ngunit pinigilan niya ito at ngayon, ganoon din ito para sa Earth Overlord. Siyempre, hinding-hindi ako magsisinungaling sa aking iginagalang na amo na si Terence. Bamantong hininga si Earth Overlord. To be honest with Boss Terence, I came to the Central Plains from the Western regions this time. Maliban sa pagsali sa pagsubok ng Sky Elixir Sect para makakuha ng kaalaman, naghahanap din ako ng isang Earth Element Inheritor para bumalik sa ating Yellow Earth High Sect. May isa pang dahilan kung bakit siya narito, at iyon ay upang hanapin ang kanyang pinsan, si Turanran. Gayunpaman, ang kanyang tiyuhin, si Tucker, ay partikular na nagsabi sa kanya na kailangan niyang mag-ingat sa kanyang sasabihin noon dahil ito ay komplikado. Hindi niya ito mabanggit kahit kanino, kaya hindi niya ito binanggit kay Terence. Tumango si Terence. Sa karanasan mula sa Ice Palace noong nakaraan, hindi niya akalain na magsisinungaling ang Earth Overlord sa kanya. Ang sitwasyon ni Gio ay maaaring tulad ng sinabi niya, isang tagapagmana ng elemento ng lupa na kailangang tanggapin ang mana. Para sa isang magsasaka na may ganitong uri ng pangangatawan, wala na bang ibang paraan upang harapin ito maliban sa tanggapin ang mana? Halimbawa, anong arts? Tanong ni Terence, ayaw sumuko. Posible kung nagsimula siyang mag-training mula sa murang edad, ngunit sa hitsura nito, kahit na mas bata siya sa iyo, Senior Terence, hindi siya dapat mas bata, di ba? Sa mga tuntunin ng oras, huli na ang lahat. At least, kaming mga Earth Attribute Cultivator ay hindi. Kung may solusyon, hindi magiging napakaliit ang direktang bloodline ng ating Yellow Earth High Sect. Hanggang ngayon, kami na lang ng tito ko ang natitira. Ito rin ang dahilan kung bakit madaling pumayag ang aking tiyuhin na gamitin ang Earth Element Essence bilang kapalit ng aking buhay. Umalis na ang pamilya ko. Oh, medyo nabigla si Terence. Ang mga tao ng Overlord. Patay na ba ang lahat? Siyempre, hindi inisip ni Terence na magbibiro ang Tyrant tungkol dito. Kailangan lang niyang tanungin si Sian kung totoo o hindi. Huwag kang magtaka, Boss Terence. Ang bloodline ng pamilya natin ay kapareho ng bloodline na sinasabi mo. Napakaraming elemento ng lupa ang nasa katawan natin, at kailangan nating sanayin ang mga sining ng ating sekta ng High Mountain mula pa sa murang edad. Kailangan din nating pumasok sa Sky Class bago mag-edad ng 20, o haharapin natin ang kamatayan. Sa oras na iyon, kailangan nating gamitin ang isang langit lupa. Maibsan ang sakit, ngunit ang epekto ay nag-iiba sa bawat tao, higit sa 10 o 20 taon lang ang ating buhay.
Pero para sa mga wala pang 20 taong gulang, kahit na sinubukan ng isang sekta ang kanilang makakaya, isa o dalawa lamang ang kanilang nagagawang magsanay tutal, may limitasyon kung gaano karaming mga tableta ang maipaon nila sa araw-araw na pag-eensayo, tulad ng kung paano tayo mag-iipon sa araw-araw, ang mga dilaw na araw-araw. Sekta, nakatutok sa akin. Pero, hindi ba pwedeng maging inheritor kayong lahat? Saka bakit hindi nyo tinanggap ang mana? Tanong ni Terence, nalilito. Ang mga tagapagmana ay pawang babae. Ang mga lalaking cultivator ay hindi kayang tanggapin ang mana ng kaliwanagan at hindi maaaring maging tagapagmana. Ang bloodline ng ating Yellow Earth High School ay napaka-espesyal. Ang aming mga ina po ay lalaki lahat. Kung gusto mong magkaroon ng anak na babae, kailangan mong gumamit ng isang napakakomplikadong paraan. Kailangan mong gumastos ng maraming enerhiya at natural na mga kayamanan na ginawa upang makabuo ng isang kultibado ng babae. Sabi ng Overlord. Kung gayon, bakit hindi ka gumawa ng isang babaeng inapo para tanggapin ang mana? Tanong ni Terence, nalilito. Oo. Ang aking tiyuhin ay may isang anak na babae, na aking pinsan din. Ito ay dapat na isang bagay na ikalulugod, ngunit biglang napagtanto ng maniniil na siya ay labis na nasabi. Hindi siya handa sa harap ni Terence, at hindi sinasadyang nagbunyag ng sikreto na hindi niya masabi. Anong mali? Medyo natarante si Terence nang makita niyang tumigil sa pagsasalita ang maniniil. Paumanhin, Boss Terence, ito ang lihim ng aming pamilya, hindi ko sinasadyang sabihin ang labis. Sabi ng Earth Overlord, na nahihiya, sa madaling salita, alam mo lang na sinubukan namin, ngunit hindi kami nagtagumpay. Hindi matagumpay. Sa madaling salita, kahit na pumunta ang kaibigan ko sa iyong lugar, baka hindi niya matagumpay na matanggap ang mana. Tanong ni Terence. 2,909. Hindi yon. Nung sinabi kong success, may problema. Siguradong magiging maayos ang kaibigan mo. Babae ba ang kaibigan mo? Biglang napagtanto ng maniniil na nakalimutan na niya ang pinakamahalagang tanong, ang kasarian ng mga kaibigan ni Terence. Babae naman. So sinasabi mo na talagang matatanggap ng kaibigan ko ang mana. Tumango si Terence. Ito ay ganito, ito ay mas epektibo kaysa sa Earth Essence o ang mga bagay mula sa langit ay nagre-rango sa Earth Spirit Beasts, at hindi ito mapanganib. Tumango ang Earth Overlord. Then, after maging inheritor, may requirements ba? For example, do you need to do one thing? Tumango si Terence at nagpatuloy sa pagtatanong. Boss Terence, alam mo rin ang tungkol sa planong iyon. Medyo nagulat si Earth Overlord, at medyo humina ang boses niya. Sa abot ng kanyang pag-aalala, hindi maaaring makipag-ugnayan si Terence sa mga pangunahing lihim ng antas na iyon. Kahit na si Terence ang amo ng mga tagapagmana ng mga sinaunang sekta, ang mga sekta na iyon ay hindi kasali sa plano. Ang Divine Fist Palace ay hindi, at gayon din ang sinaunang pamilyang Fane. Alam lang nila ang tungkol sa planong Sky Class Island sa hinaharap, ngunit hindi nila alam kung ano ang silbi ng mga tagapagmanang ito. Iniisip ko kung ano ang gagawin ng mga tagapagmana. Oo, ang aking maliit na asawa ay tinatawag na Trixie, ang Vice Master ng Ice Palace, at isa sa mga tagapagmana. Kaya naman hindi nakakagulat, tumango si Terence. Ano? Ang pangalawang asawa ni Boss Terence. Nagulat si Earth Overlord, hindi man lang siya maniniwala kung sasabihin ni Terence na ang kanyang asawa ay ang Vice Master, at isang maliit na asawa. Pagkatapos ng lahat, ang Ice Palace ay isa sa pinakamalakas na sinaunang sekta. Ang Sky Elixir Sect ay may gustong gawin sa kanila, ngunit hindi ito ng ahas at ang Vice Master ng isang sect na kahit na ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta ay hindi ng ahas na guluhin ay ang may bahay ni Terence. Ngunit kung iisipin, may katuturan ito, ang araw-araw at araw-araw na sekta ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman kay Terence, hindi ba? Hindi ba't ganoon din ang sinabi ng Young Master ng Sky Elixir Sect na si Miller kay Bayen? Wala siyang tiwala na harapin si Terence, di ba?
Ito ay may perpektong kahulugan, at naramdaman niyang walang dahilan si Terence para magsinungaling sa kanya. After the shock, he said in admiration, "Boss talaga ang boss natin. Hindi man lang siya ka-level naming mga young sect leaders. Nasa parehong antas na siya ng mga pinuno ng sekta at mga pinuno ng palasyo ng mga sinaunang sekta. First, tell me kung ano ang gagawin ng Earth Element Inheritor in the future." Delikado ba? Walang pakialam si Terence sa kanyang pambobola at nagtanong. Ito. Boss, hindi mo ba alam? Ito ay kapareho ng kung ano ang kailangang gawin ng isang tagapagmana ng elemento ng yelo. Nalilitong tumingin ang Overlord kay Terence. Paanong hindi niya malalaman? Sa tingin mo ba sasabihin niya sa akin kung may panganib at ipag-aalala niya ako? Tanong ni Terence. Ito. Totoo yan. Hindi alam ng Earth Overlord ang tungkol sa nakaraan ni Terence, at naisip na nakilala ni Trixie si Terence pagkatapos niya maging Sect Master at Inheritor, at naging kanyang may bahay. Tamang-tama ito, at ayaw ni Trixie na mag-alala si Terence, kaya hindi niya sinabi sa kanya ang mga detalye. Pero medyo natarante pa rin si Earth Overlord, bakit hindi niya itinago ang katotohanan na siya ay isang tagapagmana? Hindi ba't nakakabawa sa pag-usi sa iyon, boss? Hindi pwedeng mawala ang virginity ng mga inheritors. Do you think you should tell me? Ginulo ni Terence ang tama at mali, at ginawa ang pagkakaiba ng oras, kaya natural na hindi makakakita ng anumang depekto ang Earth Overlord. Nakalimutan ko yon. Haha, I see. Naunawaan ng Earth Overlord. Dahil asawa ni Terence si Trixie, ngunit ayaw niyang itulak siya ni Terence pababa, kailangan niyang ipaliwanag ang dahilan. Kaya naman, tumango ang Overlord, ngunit sinisiyasat pa rin niya, ganito, dapat malaman ni Boss Terence ang tungkol sa lugar na iyon, di ba? 5 elemento sekta. Tanong ni Terence. Tama, sekta ng 5 elemento. Hindi na ito pinagdudahan ng Overlord at direktang sinabing, ang planong ito ay inihanda sa loob ng 1,000 taon, at ang layunin ay para sa Sky-class late phase peak practitioner na humakbang sa landas ng langit. Ang plano ay talagang napakasimple: metal, kahoy, tubig, apoy, lupa, ambon, at mga tagapagmana ng yelo at isang practitioner na may 5 elemento ang magiging daluyan upang buksan ang Langit Island. Sa katunayan, iyon lang ang alam ko. May panganib sa proseso ng pagbubukas nito, ngunit wala ito kumpara sa mga gantimpala. Lahat ng mga tagapagmana at medium na ito ay may pagkakataong pumunta sa Sky-class Island at maging Sky Realm Masters. Sinong practitioner ang hindi gustong pumasok sa kaharian na iyon? Nakikita ko, ngunit ano ang tiyak na proseso? Patuloy na tanong ni Terence. Ito ay hindi gaanong naiiba sa kanyang nalalaman, at ang medium na iyon ay halatang ang dating Lowell Tegan, ngayon ay Teresa. Ngunit, ang dalawang medium na ito ay hindi na magagamit. Ano ang gagawin ng 5 elementong sekta? Hindi ko alam ang mga detalye. Hindi isinapubliko ang lugar na iyon, at hindi lang tayo pwedeng magtanong-tanong. Kahit na isa sila sa mga nangungunang sekta, nakakuha lang sila ng pwesto para makapasok sa Sky-class Island, ngunit ang 5 elementong sekta ang pinakamahalagang bahagi. Sabi ng Overlord. Ang sinasabi mo ay katulad ng alam ko. It's all unimportant matters. I'm still not clear about the specific dangers. Sabi ni Terence sabay kibot ng balikat. Iilang tao lang sa 5-element sect ang nakakaalam nito. Wala na tayong magagawa. Kung maaari kong malaman, matagal ko nang ginawa, walang magawa ang malupit na sabi. Sige, since that's the case, pag-iisipan ko at bibigyan kita ng sagot. Hindi ako nagmamadaling alamin kung paano gamitin ang Earth Essence. Pwede ka nang bumalik sa kwarto mo at maghintay sandali. Sabi ni Terence sa Tyrant. Sige Boss Terence, babalik muna ako. Tatanungin ko si Tito kung may alam pa siya. Magalang na sabi ng Overlord. Hindi ka pa nag-breakfast. Kausap niya si Terence sa buong oras, kaya nakalimutan niyang mag-almusal. Kailangan siyang bigyan ng pansin ni Terence. Okay lang kung ayaw mong kumain, pero dahil gusto ni boss na kumain ako, kakain lang ako ng konti.
Habang nagsasalita ang malupit, sinenyasan niya ang Diamond Star, na nakatayo sa pasukan ng restaurant, "Bilasan mo at bumili ng pagkain. Gagantimpalaan ako ni boss sa pag-almusal kasama niya." Hindi nakaimik si Terence. Ang overlord na ito ay isang talento, ngunit sa hitsura nito, wala siyang anumang mga kapintasan maliban sa medyo matigas na pagkilos. Ang pagiging matigas ay hindi isang depekto, normal lang na kumilos ng matigas kapag ang isa ay may lakas. Pagkatapos ng almusal, nagpunta sina Terence at Kitty sa kanyang silid ng mag-isa. Marami rin si Kitty na gusto niyang itanong kay Terence. 2,910. Pero hindi niya magawang itanong iyon sa restaurant kasama ang Tyrant. Doon nagtanong siya pagkapasok nila sa kwarto, "Terence bro, anong meron sa inheritor na sinasabi ng Earth Overlord?" "Little Gio. She's the inheritor." "Inheritor? Wala akong masyadong alam. Gusto mo bang tanungin si Trixie kung ano ang nangyayari?" Nakita ni Terence ang liwanag sa mga mata ni Kitty, at naintindihan niya ang iniisip nito. Hindi. Hindi naman, medyo na-curious lang ako, ang maliit na asawa ba ni Terence bro ang dala niya sa Ice Palace that time? Kailan pa siya naging Vice Sect Master? Medyo nahiya si Kitty na natama ni Terence ang ulo. "Hehe, tapos sasabihin ko sa'yo." Tumango si Terence at sinabi kay Kitty kung paano niya nakilala si Trixie, pati na rin ang kanyang mga problema sa kalusugan at ang kanyang paglalakbay sa Ice Palace. "Alam mo kung ano ang nangyari pagkatapos noon pumunta ako sa Ice Palace para humingi ng gamot, ngunit nang makita ko ang Sect Master Rock Candy, may nangyaring hindi inaasahan." Sinabi ni Terence kay Kitty ang tungkol sa nangyari sa Ice Palace, at hindi niya maiwasang iklik ang kanyang dila sa gulat. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong pagkakataon si Trixie, maging Vice Sect Master at tagapagmana ng sekta. Ngunit ito ay parehong mabuti at masamang bagay. Ang mabuti ay naligtas si Trixie, at ang masama ay kailangan ni Trixie na manatili dito at gumawa ng isang bagay na hindi niya magagawa. Ramdam ni Kitty ang kawalan ng kakayahan sa tono ni Terence. Ang Terence noon ay hindi kasing lakas niya ngayon, at hindi niya kayang harapin ang mga sinaunang sekta ng kasing dali ng ginagawa niya ngayon. Siyempre, kahit ngayon, hindi siya masyado sa paningin ng Ice Palace. Mas malakas sila kaysa sa Yellow Earth High Sect, at wala silang hinihingi sa kanya. Ang pag-save kay Trixie at pagpayag sa kanya na tanggapin ang mana ay isang kalakalan lamang, at si Terence na gumagawa ng Ice Heart Jade Bone Pill kapalit ng Trixie ay hindi na kailangan sa Ice Palace. Kahit na wala sila nito, si Trixie ang magiging tagapagmana, at si Althea ay makakakuha pa rin ng bahagi ng Sky Class Island Plan. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi inilagay ng batong Candy Girl si Terence sa kanyang mga mata. Kaya naman, walang choice si Terence kundi hayaan si Trixie na manatili sa Ice Palace. Wala ng ibang paraan. "Terence bro, naniniwala ako na makakagawa ka ng pill para sigurado, at pagkatapos ay ibigay ito sa Ice Palace para mabawi si Trixie sis." Tumingin si Kitty kay Terence nang may lakas ng loob. Lagi siyang nananalig sa kanya. "Hehe, magsisikap ako. Handa akong ipagpalit ang isang Ice Heart Jade Bone Pill sa pagsubok ng Sky Elixir Sect sa pagkakataong ito, ngunit hindi ako sigurado kung magkakaroon sila ng anumang mga hadlang." Ang relasyon ni Terence sa Sky Elixir Sect ay hindi masyadong maganda ngayon, lalo na kay Harry dito. Ang taong ito ay ang ikawalong matanda o isang bagay. Malamang na magsasabi siya ng ilang masamang bagay tungkol sa kanya sa harap ng Master at Young Master ng Sky Elixir Sect, at ang impresyon sa kanya ng Sky Elixir Sect ay babagsak. Dagdag pa, nagkaroon siya ng magandang relasyon sa 5 elementong sekta. Talaga bang handang tulungan siya ng Sky Elixir Sect na gumawa ng nagyayelong Heart Jade Bone Pill? Inisip ni Terence na hindi ito posible, ngunit kailangan niyang subukan. Huwag muna nating pag-usapan iyan sa ngayon. Pag-usapan natin si Lil Gio. Si Lil Gio at Trixie ay nasa magkatulad na sitwasyon, ngunit magkaiba sila. Kailangan lang ni Trixie na magsanay ng sining ng Ice Palace para maiwasan ang kamatayan, ngunit iba si Lil Gio. Kailangan niyang tanggapin ang mana para maging ligtas magpakailanman. Pero delikado ang sinabi ni Lin para kay Sham. Pero, ito ang sinabi ni Terence.
Nag-aalala, problema iyan, ngunit dapat muna tayong humingi ng opinyon ng ikasyam. Ayos lang. Tapos, tawagan ko ba siya? Sabi ni Kitty pagkatapos ng ilang pag-iisip. Dapat kausapin mo siya. Tumango si Terence. Ang unang bagay na ginawa ng Earth Overlord at Earth Diamond Star pagkatapos bumalik sa kanilang mga silid ay ang tumawag sa sekta. Ang tawag na ito ay ginawa mismo ng Earth Overlord. Uncle, ako ang local tyrant. Ito ang unang tawag na ginawa ng Overlord pagkatapos niyang gumaling. Masyadong late na kagabi kaya hindi siya nakatawag agad. Overlord, naka-recover ka na. So fast. Naisip ni Tucker na kahit na pumayag si Terence na iligtas siya, hindi ito isang maikling panahon. Kakailanganin niya ng hindi bababa sa ilang araw, marahil kahit isang buwan. Hindi niya inaasahan na gagaling siya sa ikalawang araw. Actually, naka-recover na ako simula kagabi, pero parang hindi pa ako fully recovered. Hindi pa nakaka-recover yung mga meridian ko. Masyado ng gabi, kaya hindi kita tinawagan, Tito. Umiling ang malupit. Sobrang bilis. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Tucker. Mukhang hindi mali ang paunang desisyon niya. Paanong hindi magiging makapangyarihan ang nakababatang henerasyon na nauugnay sa 2 taong iyon? Dahil mabilis niyang pinagaling ang mga sugat ni Overlord sa lupa, naniwala siya na hindi magtatagal para gumaling ang kanyang mga meridian. Sa pag-iisip nito, mabilis na nagtanong si Tucker, Overlord, sinabi ba sa iyo ng Diamond Star kung ano ang gusto ko? Tito, pinag-uusapan ba ninyo ang pagbuo ng magandang relasyon kay Boss Terence? Natigilan ng Overlord. Isusumbong na sana niya ito sa kanyang tiyuhin, ngunit hindi niya inaasahan na mas balisa pa pala ang kanyang tiyuhin kaysa sa kanya. Not bad. Na-acknowledge mo na siya bilang boss mo. Binigyang pansin ni Tucker ang paraan ng pagtugon nito bawang kay Terence. Hindi naman, pumunta ako sa restaurant para hanapin siya kaninang umaga, at ito ang nangyari. Sinabi ng tyrant kay Tucker kung paano niya tinawag si Terence na boss sa restaurant, ngunit hindi tumanggi si Boss Terence, hindi niya ito masyadong tinanggihan. Mabuti naman. Nabuhayan ng loob si Tucker. Overlord, maganda ang ginawa mo. Hindi ka nagpunta sa Central Plains nang walang kabuluhan. Bagamat hindi ka nakilahok sa paglilitis ng Sky Elixir Sect, natamo mo ng higit pa kaysa sa huling pagsubok. Kung mabuti ang pakikitungo mo kay Terence, maaaring magdulot ito ng malaking benepisyo sa ating sekta sa hinaharap. Alam ko. Tumango ang tyrant, Tito, narinig mo na ba ang Terence? Alam na alam ng Earth Overlord ang personalidad ni Tucker, tinawag lang niya si Terence na kanyang amo bilang paggalang. Hindi niya kayang talunin si Natoy, ngunit kaya ni Terence, at pinagaling pa niya ito. Ito ang mga dahilan kung bakit niya iginagalang si Terence. Gayunpaman, ang mga kadahilanang ito ay hindi sapat upang ilipat si Tucker at gawin siyang sumang-ayon sa relasyon sa pagitan ng Overlord at Terence. Gayunpaman, ang hindi pangkaraniwang kasunduan ni Tucker ay nagpagulo sa Overlord. Bueno. Hindi mo kailangang magtanong tungkol sa mga bagay na ito. Hindi magandang malaman mo ng maaga. Hindi naman magandang bagay na makipag-ugnayan ka sa kanya ng may takot na puso. Umiling si Tucker. Takot. Medyo mabait sa akin si Boss Terence, nirerespeto niya ako, pero hindi siya natatakot sa akin, di ba? Kumurap si Earth Overlord. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.